Yo, JIPs! Para sa raffle natin na 200 pesos sa Sunday, request lang comment kayo ng hashtag JD doon sa bago nating upload sa kabila kong channel na JD. Nariyan yung link sa comment section. At para sa mga gustong ma-shoutout, comment lang din kayo para shoutout ko kayo sa susunod nating video. Yun lamang, JIP. Maraming salamat. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. May limitasyon ng paglabas nila ngayon dahil may bakod na ng puder sa unahan. Nararamdaman ko dahil wala ng lakas ang kalikasan sa lugar. Marahil napaghandaan nila ang pagdating natin. Pero kahit ganun pa, baka kaya nating makagawa ng paraan para mabasag ang puder. Wika ni Juliana. Tama ka dyan, Juliana. Para bang napaghandaan nga nila. At hindi naman nakakapagtaka dahil nasa kanila ang 2 rebulto. Wika ni Risto. Hindi nagsasalita si Lorena. Ilang sandali pa bigla itong kumaripas ng takbo papasok sa gubat. Teka, ano bang gagawin niya? Saka, ano yung sinasabi niyong mandirigbang engkanto? Hindi ko naman nakikita. Saka, bigla namang nawala yung mga kaluskos. Wika ni Noel. Nasa likod mo lang siya, kuya. Hindi mo talaga makikita dahil normal lang ang mga mata mo. Hindi rin nito makikita gamit lamang ng rebulto. Sinusuri ni nanay ang lugar, kaya sundan na natin siya. Wika ni Risto. Mabilis na naglakad ang 2 bata, habang si Noel naman ay nakakaramdam ng matinding kilabot. Paano ba naman kasi nang magsimulang maglakad ang mga bata, tila bumalik ang malalaking kalabog sa lupa na parang may nakasunod sa likuran. Nga pala, ang lugar na ito ay may iilang tahanan at sa katunayan, ang tinatahak nilang daan ay isang lubak na kalsada at mas malubak pa ito sa tuyong palayan. May ilang bahay silang nakikita at ilan doon ay tindahan. Ngunit walang ibang naglalakad maliban na lang sa kanila. Sobrang tahimik ng lugar. At habang papalapit, tumataas ang tensyon na nararamdaman ni Noel. Hanggang sa may natanaw silang ilang mga taong nakatayo sa gitna ng daan. Nasa unahan at walang kabahay-bahay na tila ba inaantay ang kanilang pagdating. Inabisuhan ni Noel ang 2 bata na tumigil muna. Ngunit hindi nakinig ang 2 sa kanya. Dumiretso lang ito ng lakad na tila hindi alintana ang mga nakaharang. Madilim ang kinaroroonan ng mga tao. Subalit may liwanag naman na mula sa 2 silang na buwan. Kaya malinaw nila itong naaaninag. Hanggang sa tuluyan ng nakalapit ang 2 bata, saka pa lamang sila huminto. Si Noel, parang tatakbo nang makita na mga hukluban pala ang mga taong nasa harapan. Napakapangit ng mga muka. Matamlay ang mga balat na malaakasya. Maitim ang labi. Nasa 6 ang bilang ng hukluban. Mas magiging madali kung makikipagkasundo na lang kayo. Gusto naming sagipin ng mga bata. Huwag kayong humarang na parang kayo yung nagmamay-ari ng daan. Pwede bang umalis kayo? Wika ni Risto. Wala ni isa sa mga hukluban ang nagsalita. Habang si Noel naman, marahang lumapit sa mga bata at pinakikiramdaman ang ginagawa ng 2. Sobrang seryoso ng mukha ni Juliana at Risto na tila ba walang bahid ng pagkatakot. Hanggang sa umabante na ng lakad si Juliana, kasabay nito ang pagsasalita niya. Mali ang napili niyong lugar para harangin kami. Dapat doon sa loob ng teritoryo niyo. Wika ni Juliana at nang tuluyan ng makalapit sa mga hukluban. Isa-isa niya itong tinitigan sa mga mata
at sinabi kung gaano kabagsik ang itsura nila. Mas mabagsik at mabangis pa ang mga kasama niya. Ano bang sinasabi mo, bata? Mabagsik? Parang pagkain lang namin kayo. 2 bata at isang estranghero. Ito na ata ang sinasabing bata ni Almacar. Dakpin na natin ang mga batang yan. Sige na! Wika ng isang hukluban. Lumapit ang 3 kay Risto habang ang iba naman hinawakan si Juliana. Maniwala man kayo sa hindi, isa sa mga hukluban ang bigla na lang sumabog ang katawan. Bumagsak sa lupa na parang tinamaan ng malakas at mabigat na bagay. Binitawan nila si Juliana. Teka, anong nangyayari? Bakit bigla na lang sumabog si Ellen? Wika ng isang hukluban. Sinusubukan niyo ba ang kakayahan namin? Nga pala, mukhang hinampas lang naman ng malaking kahoy ang kasama niyong hukluban. Hinampas ng mandirigmang engkanto. Nagalit ata nang hawakan niyo si Juliana eh. Kung nagkataon na nahawakan niyo din ako, iba naman ang mangyayari. Hindi ganun kasaklap. Paparusahan lang naman namin kayo. At kahit buhay pa, parang patay na din. Wika ni Risto. Ngunit imbis na matakot ang 5 hukluban na natira, nagalit ang mga ito at sabay pang nagbitaw ng mga orasyon. Merong isa na may bitbit na bagay, parang pinagbuhol na ugat at biglang dinuro kay Risto. Kitang-kita ng mga mata ni Noel ang malakas na orasyon, kasama ng mahika na tumama sa bata. Napaatras ng kaunti si Risto, pero hindi man lang nagbago ang itsura ng muka at parang wala lang. Sa isip ni Noel, kung siya ang tinamaan ng orasyon, siguradong sabog na ang katawan niya. Ay nako, nakikiusap ako ng maayos. Pero parang ayaw nyo namang makinig. Sinusubok niyo pa ako. Kuya Noel, makikita mo na ngayon kung paano ako makipagbangayan nang hindi tinatawag ang kalangitan. Maski ang paggamit ng katagan ng ama, hindi ko gagamitin. Wika ni Risto. Tinikom ng bata ang mga kamay. Naglakad palapit sa 3 hukluban sa kanyang harapan at isa sa mga iyon ay bigla na lang hinawakan. Maniwala man kayo sa hindi, napaluhod ang hukluban. Sumigaw sa sakit na nararamdaman. Kitang-kita ang pagkasunog ng balat. Umuusok pa ito at hinawakan pa ni Risto ang muka. Bigla namang dumating si Lorena na nasa anyong aswang. Lumapag siya sa tabi ni Noel. Lorena, mabuti naman dumating ka na. Yung mga bata, napakalakas. Tignan mo si Risto. Wika ni Noel. Kapag nagalit si Risto, malaki ang pinsala. Nakita ko na yan mismo ng 1 beses. Nakita ko kung paanong tumama ang puwersa niya sa paligid. Nakakakilabot magalit ang bata. Mabuti nga, hinawakan niya lang yung hukluban eh. Pero ilang sandali lang, mamamatay din yan. Tugon ni Lorena. Tuluyan ang nalusaw ang isang hukluban. Hindi lang basta-basta. Nagmistula itong abo. Ni buto ay wala kang makikita. Habang yung ibang hukluban naman, kitang-kita ang pagkatakot. Umaatras ngunit sinundan sila ni Juliana. Dinuro lang ng kamay at pagkatapos ay bigla na lang tumilapon kung saan. Tutulong sana si Lorena, ngunit biglang nagsalita si Risto at sinabihan ang ina na mag-iingat dahil may mga lasong dala ang mga ito at pinapalipad lamang sa hangin. Kaya naman hindi na lang nagtangka si Lorena dahil alam din niya kung gaano kagaling sa lason ang mga hukluban.
hanggang sa isa na lang ang natira sa mga hukluban. Ito yung tila nag-angas at nagsabing mga pagkain lamang sila. Nilapitan ito ni Risto. Buong akala niya ay tatakbo pero hindi. Nagtapang-tapangan pa din ito. Hanggang sa bigla na lang nawala si Risto. Parang kuryente sa bilis na lumitaw sa likod ng hukluban. Alam kong nagtatapang-tapangan ka lang. Ayaw mong ipakita ang kaduwagan mo. Mas pipiliin mong mamatay kaysa mapahiya. Bibigyan kita ng pagkakataon. Huwag ka nang bumalik sa grupo mo. Baguhin mo ang buhay mo at isuko ang mga kasalanan mo sa Ama. May pag-asa pang humaba yung buhay mo eh. Kaya mag-isip kang maigi. Wika ni Risto. Unti-unting bumagsak ang balikat ng hukluban. Lumuhod habang nasa likod niya si Risto. Maririnig dito ang pag-iyak. Napansin naman ito nila Noel at Lorena. Lumapit na si Juliana at narinig nila ang mga kataga sa hukluban. Kasi akala ko sa pamamagitan nito, mairaraos ko ang pamilya ko. Pinangakuan kami ng mga mayayaman, ng kayamanan, magandang buhay at makakapagtapos ng pag-aaral ang mga anak ko. Ginamit lang pala kami para maisagawa ang malagim na hakbang. Bawat isa sa amin, kapag may napatay sa pamamagitan ng barang, may swerteng darating. Pera. Tama, pera. At minsan, malalaking halaga pa. Meron ding pera na nilikom namin mula sa mga taong lumalapit sa amin upang magpatulong na kulamin ang isang tao. Patawarin nawa ako sa mga nagawa kong kasalanan. Salamat bata, binigyan mo ng halaga ang buhay ko. Ikaw lang ang nagbigay pugay na hindi ko narinig kay Almacar. Ikaw lang ang nagbigay ng pag-asa. Sa halip, puro kasamaan ang pinapagawa ni Almacar. May mga pera o kayamanan nga kaming nakukuha, pero nakasangla na ang kaluluwa namin sa impyerno. Kaya hindi ako tumakbo at nanatiling matapang dahil kapag bumalik ako ng bigo, paparusahan lang din ako o maaaring patayin. At kung umalis naman ako sa grupo kagaya ng gusto mong mangyari, nakataya na ang buhay ng pamilya ko. Mga mangkukulam sila. Kayang-kaya nilang pumatay gamit lamang ng salita. Pagpapaliwanag ng hukluban. Tama siya, Risto. Maging kami nung umalis, nagkaroon din ng panganib ang buhay namin. Kung hindi kami nanlaban, siguro lahat kami ngayon patay na. Yung mga binigyan mo ng pagkakataon, marami sila, hindi ba? Nalagay din sa alanganin ang buhay ng pamilya nila kahit bumalik pa sila sa pananampalataya. Malamang sa malamang, yung binigyan mo ng pag-asa, sigurado kung kamatayan din ang kinakaharap nila. Walang pinagkaiba kung pinatay mo na lang din sila. Maraming hindi gustong maging mangkukulam. Napilitan lang na makisali. Kaso nga lang, mahirap nang lumabas kapag sumali ka sa grupo. Wika ni Noel. Alam ko ang mangyayari, kuya. Alam ko ang magiging kainatnan nila, lalo na yung binuhay kong masasamang tao. May kakayahan silang ipagtanggol ang sarili nila dahil may katangian sila. Hindi yun pagkakasala para sa akin, kaya hindi sila mamamatay sa parusa na ibinigay ko. Pero ganun talaga ang buhay, kuya. Masama sa masama. Pero ang isang nagbabago na, kaakibat na nito ang peligro na dapat paghandaan. Yon ang tinatawag na karma. Ikaw, Hukluban, mapanganib ang pinasok mo, kaya mapanganib din kapag lumabas. Dapat mong paghandaan ang pagsubok. Tatagan mo lang ang sarili mo at gamitin ang kataga ng Ama. Yan lang ang maipapayo ko sa iyo. Bahagi na sa pagbibigay ng pag-asa ang pagsubok. Pagsubok sa panibagong buhay at kailangan mong labanan ang katatagan. Kaya humanda ka. Wika ni Risto.
Hindi nakapagsalita si Noel. Samantalang si Lorena naman, nagulat din dahil sa mga binitawang salita ni Risto. Matalim at pulido. Tagos hanggang buto ang bawat kataga. Bagay na masasabing parang tagapaghatol na ang bata. Hindi ito ang unang beses na makarinig ng mga malalalim na salita ni Lorena mula sa bata. Ngunit habang tumatagal, mas pumupulido at talagang papaniwalaan dahil alam ng bata ang realidad. Kasabay nito, unti-unti namang nagbabago ang itsura ng hukluban. Naging masigla ang muka at hindi pala ito gaano katanda. Nasa edad 50, tumayo na at muling nagpasalamat hanggang sa naglakad papalayo at sinundan nila ng tingin. Depende na kung anong gagawin niya para mailigtas ang pamilya niya. Ang maitutulong ko lang, paggabay ng ibang anghel sa kanya. Lahat naman binibigyan ko ng pag-asa. Lahat sila ginagabayan ng anghel. Umalis na po tayo. Wika ni Risto. Sinabi ni Lorena na nalibot niya na ang lugar. Ngunit hindi niya malaman kung saan talaga naroon ang batang nadukot. May tao din sa lugar na may kakayahan na katulad ni Pangkaw. At ang mahirap, mas nakakalito at hindi niya talaga malaman ang eksaktong direksyon. Sa kalsada po muna tayo dumaan, Nay. Malapit na tayo. Malamang may kakaharapin tayo sa unahan. Juliana, kumusta ang mga engkanto? Parang natigil sila doon sa unahan. Wika ni Risto. Nasa loob na tayo ng teritoryo nila. Kapag nagpatuloy ang mga engkanto, mawawalang bisa ang pagtatago nila at isa pa, ikakapahamak nila. Maliban na lang sa tatay ko. Kapag tinawag ko siya, hindi yun magdadalawang isip na magpakita. Siya ang gabay ko. Katulad din ng gabay mo na kayang pumasok sa lugar kahit peligroso. Dahil yon sa pahintulot ng mga pakiramdam natin sa kanila. Kung malakas tayo, malakas din sila. Tignan mo na lang ang nanay Lorena mo. Hindi siya pangkaraniwang aswang. Kung tutuusin, kubura. Halos kasing lakas ng gabunan at burang. Wika ni Juliana. Hanggang sa nakarating sila sa isang makahoy na lugar. May mga bahay pero wala ng ilaw. Kitang-kita ang pagbabago ng tono ng mukha ni Risto. Itinaas ang kamay at sinabing nakarating na sila sa lugar. Nagtanong naman si Lorena kung may nararamdaman ba ang bata na banta sa paligid. Ngunit umiling si Risto. Hanggang sa sumabat si Noel na sobrang lakas ng sabulag sa loob ng teritoryo. Tama siya, Nay. Mga normal na tao lang ang nararamdaman ko. Pero may isang bahay na may iilang bata. Hindi ko alam kung 12 ba yung bilang. Basta, magkakapareho lang ng edad eh. Ikaw ba, Juliana? Anong nararamdaman mo? Tanong ni Risto. Wala din. Hindi din dumating ang tatay ko. Tinawag ko pero walang tugon eh. Mali. Dapat pala kanina ko pa tinawag si tatay. Lubang delikado, Risto. Parang nakapasok tayo sa isang patibong eh. Tugon ni Juliana. Nagbuntong hininga si Risto at sinabing manatili muna at siya ang mauuna. Mabilis namang dinakma ni Lorena ang kamay ng bata upang pigilan. Ngunit tinitigan siya sa mga mata ni Risto habang nakangiti. Huwag po kayong matakot, Nay. Kayang-kaya ko po yung sarili ko. Nagpatuloy na sa paglalakad si Risto hanggang sa makarating sa madilim na lugar. Ang nakikita lamang ay mga bakas ng balat ng malalaking kahoy. Sobrang kakaiba ng presensya. Makapalang hamog na parang sumasayaw pa sa paan ni Risto.
Nakatuon ang atensyon niya sa hinihinalang bahay kung saan naroon ang mga bata. Walang takot at diretso siyang naglakad hanggang sa makarating sa tahanan. Malaki ang sukat, isang palapag pero malapad. Bukas ang lahat ng bintana, parang walang tao sa loob at sobrang dilim. Alam kong may tao dyan. Kung ako sa inyo, hindi na ako magtatago. Akala ko ba matatapang kayo? Malademonyong hukluban. Bakit nagtatago kayo? Wika ni Risto. Ngunit walang tugon. Walang nagpakita. Walang senyales na may tao sa loob. Pero nararamdaman ni Risto ang mga bata. Napilitan si Ristong lumapit pa. Tinulak niya ang pintuan. Maririnig dito ang sobrang nakakakilabot na langit-ngit. Napakadilim. Kinakapa ni Risto ang harapan sa bawat paghakbang. Kasabay nito, nananalangin siya na mabigyan ng gabay ni Mikael. Ngunit hindi ito bumubulong sa kanya. Bahagyang kinakabahan na si Risto. Wari niya maliban sa malakas na sabulag. Pinipigilan din ng puder ng lugar ang kakayahan niya. Hanggang sa nakarinig siya ng mahinang yapak. Yung bang parang yapak sa alikabok. Alam ni Risto kung saan, ngunit hindi niya makita kung ano ito. Ilang sandali pa huminto na si Risto. Napagtanto niya na walang pagitan ang tahanan, kung hindi isang malawak na espasyo lamang. Dito niya naisip na baka patibong ang pinasok niya. Tama si Juliana. Magpasaganon pa man hindi natakot si Risto. Inantay niya na may kung anong mangyari at magpakita sa kanya. Risto. Risto. Ang batang banal. Ang batang kumakatawang Risto. Alam kong malakas ka. Kaya malakas din ang kuryosidad mo. Pero alam mo ba, sa kasalukuyan napapasailalim ka sa isang misteryosong lugar. Hindi tumatalab ang matalas mong paningin at pakiramdam. Wala ka sa bahay, Risto. Nasa gitna ka ng malaking simbolo para sa isang seremonya. Mapapadali ang pagkabuhay ni Hodan. Kahit hindi na gamitin ang kapangyarihan ng dugong buwan. Kahit ngayon na, pwede siyang mabuhay. Ikaw lang ang may kakayahan na walang imposible. Kahit hindi na gamitin pa ang 12 bata. Napag-alaman ko yon kahapon lang. Napag-aralan ng mga alagad ko ang lahat. Ang imposible ay magiging posible kapag ikaw ang inalay. Maraming salamat at kusa kang lumapit nang hindi kami pinapahirapan. Napakatagal na panahon din, Risto. Maraming pagsubok kung paano buhayin si Hodan. Maraming eksperimento, sumpa at iba pa. Pero kalaunan, pwede pala kahit ikaw lang. Pero syempre hindi naging madali dahil literal na alagad ka ng sinasamba nyo. Kaya humanap kami ng ibang paraan. 12 bata. Pero hinihiling ng 7 prinsipe ng impyerno ang 13. Isang malinis ang kalooban at walang bahid ng kasamaan. Ikaw yon. Bakit pa nga ba kami nag-aksaya ng panahon sa pagdukot ng ibang bata? Ayon sa mga demonyo, sapat ka na para sa seremonya. Karangalan sa kanila na may alay ang isang alagad ng kalangitan sa impyerno. Ito ay pagpapaiwatig ng mas malakas ang karimlan kumpara sa liwanag. Minsan nakakaramdam ako ng kahangalan sa sarili. Ikaw lang pala ang kasagutan. Nakaramdam ng takot si Risto. Lalo na kasabay ng malakas na paghalakhak
Lumiwanag ang lugar. Nasa gitna siya ng gubat, isang napakalaking simbolo ng pentagram. Mga itim na kandila ang nakahanay bilang simbolo at lahat ay may sindi. Hindi makagalaw si Risto. Sumisigaw siya, ngunit tila siya lang ang nakakarinig sa sariling boses. Hindi niya makita si Juliana, Lorena at Noel. Ang buong lugar ay malaking puno. Ipinikit ni Risto ang mga mata. Panay usal ng kataga ngunit walang nangyayari. Narinig niya lang ang patuloy na pagtawa ng boses. Ilang sandali pa, may lumitaw na 2 tao sa unahan. Isang babae at isang lalaki na may katandaan. Tumawa ang lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Risto dahil katono ito ng boses na narinig niya kanina. Nasa harap mo na si Almacar. Wala ka nang magagawa, Risto. Alam mo, hindi natin napapansin na isang pagkakasala ang malakas na kuryosidad. Sinarili mo ang problema, Risto. Sa tingin mo, kaya mo ang lahat at wala kang tiwala sa mga kasama mo. Dito ko nakita ang kahinaan mo na pwede pala kitang makuha. Dahil sa oras na gumawa ka ng kasalanan, hihina ang proteksyon mo. Kasalanan dahil wala kang tiwala sa iba. Kahit isa ka pang banal, tandaan mo, tao ka lang, nagkakamali. Ito nga pala si Aurora, ang orakulo na isang beren. Walang bahid ng pakikipagsama sa isang lalaki. Ang dugo niya ang ipapatak upang may sakatuparan na ang lahat. Aurora, ikaw nang bahala. Wika ni Almacar. Magsalita man si Risto, wala nang silbi. Kaya naman isinuko na lang ng bata ang buhay niya sa ama. Umabante ng lakad si Aurora. Marahang dinukot ang isang maliit na patalim at iginilit sa palad. Umikot-ikot sa paligid ni Risto ang babae. Pinapatak sa lupa ang dugo nito. At habang si Almacar naman, nakadipa ang kamay habang nakayuko at paulit-ulit na nagbabanggit ng orasyon. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. Muli wag nating kalimutan na mag-comment ng #JD at kung gusto nyong i-upload na natin ang susunod na episode, paabutin lang natin yung comments ng 200. Yun lamang, JIP. Sa Sunday na ang raffle natin ng cash prize, kaya good luck sa lahat. Paalam.